Japan, bilyonang investment para sa pagpapalakas sa Philippine Army at Navy pati na din para sa pagpapayaman ng Pilipinas. Ang matagal ng West Philippine Sea o South China Sea dispute ay nagdulot ng anino sa relasyon ng China at Pilipinas, na parehong nagsusumikap na ipaglaban ang kanilang karapatan sa dagat sa mga pinagtatalunang teritoryo. Marami ng bansa ang nagpakita ng suporta sa Pilipinas. Kamakailan, nakatanggap ang Philippine Navy ng malaking suporta, salamat sa Japan. Ang pagpapalakas na ito ay hindi lamang nagpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas sa militar kundi mayroon ding mga posibleng epekto sa China-Philippines territorial dispute. Panuuri ng buong video nang iyong maintindihan kung paano ito makakaapekto sa bawat Pilipino. Ang West Philippine Sea o South China Sea conflict ay nakaranas ng maraming pagbabago at naging sentro ng mga usapan sa iba't ibang pandaigdigang forum. Ang kamakailang pagpapabuti sa militar ay dumating sa panahon na ang China-Philippines Maritime Consultations ay patuloy na naglalayong makahanap ng mapayapang solusyon sa mga paghahabol sa teritoryo. Ang mga bagong nakuha ng mga kagamitan ay nakikita bilang isang hakbang upang suportahan ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea o South China Sea arbitration, kung saan ang Hague Tribunal ay may mahalagang papel sa pagpapamagitan sa mga pag-angkin. Isang importanteng pangyayari na nagpapakita ng tensyon sa rehiyon ay ang West Philippine Sea o South China Sea Collision Incident, na nagdala ng urgency ng pagkakaroon ng well-equipped na Navy para sa Pilipinas. Ang China Coast Guard ay kilala sa kanilang assertiveness, na ginagawang flashpoint of conflict ang mga tubig. Ang ASEAN discussions ay laging nagbibigay diin sa kahalagahan ng multilateral dialogue sa pagtiyak ng peace and stability sa rehiyon. With a strengthened Navy, ang Pilipinas ay mas maganda ang posisyon na makisali sa West Philippine Sea o South China Sea multilateral dialogue, na nagtutulak ng narrative ng pagresolba sa mga disputes through diplomatic channels and international law. Bukod dito, ang pagpapalakas ng Philippine Navy ay isang patunay na mas malawak na suporta para sa Philippines' maritime sovereignty. Ang alliance with Japan ay sumisimbolo ng shared vision para sa peaceful resolution sa West Philippine Sea o South China Sea disputes, na nagpapatibay ng panawagan para sa South China Sea peaceful resolution. Ang mga patuloy na pagpapalakas ng militar ay nagpapahiwatig ng isang banayad na pagbabago sa mga dinamiko ng karagatan sa rehiyon. Habang ang daan patungo sa isang mapayapang resolusyon ay maaaring mahaba at mahirap pa rin, ang isang pinatibay na hukbong dagat ng Pilipinas ay isang hakbang upang matiyak na ang diskurso tungkol sa mga teritorial at maritimong pag-angkin ay nananatiling balanse at nakatuon sa mapayapang mga dialogo at konsultasyon. Nagtataka ka ba kung paano nakakaapekto ang mga internasyonal na alyansa sa seguridad ng mga bansa? Paano nakakatulong ang kamakailang hakbang ng Japan dito? Abangan ang aming pagsisiwalat sa bagong inisyatibo ng Japan at kung paano ito magbabago sa tanawin ng maritime security sa Southeast Asia. Sa video na ito, mas higit mong maiintindihan kung paano makakatulong ang pagbibigay ng maritime surveillance radar at iba pang equipment mula sa Japan sa pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas sa pagmomonitor at pagpoprotekta sa kanyang mga teritorial na interes. Pangalawa, sa anong paraan nagpapakita ang collaboration na ito ng papel ng Japan sa pagpapatibay ng security infrastructure ng kanyang mga regional partners, at bakit ang Pilipinas ang unang makikinabang sa bagong Official Security Assistance Program ng Japan? Maiintindihan mo rin kung ano ang mga nakatakdang meetings at agreements sa pagitan ng mga lider ng Japan at Pilipinas na tatalakayin sa aspeto ng political, security, economic, at developmental cooperation. Para sa bawat Pilipino, paano makakalikha ng mga 24,000 trabaho sa Pilipinas ang mga investment pledges mula sa Japan, at paano ito makakatulong sa pag-abot ng Pilipinas sa upper middle income country by 2025? Bago ang lahat mga ka-IQ, mag-subscribe ka na. Lumalaki na ang community natin, iba na ang nauna. Ayon sa mga report ng Japan, may mga arrangements na ginagawa para sa Japan na magbigay ng maritime surveillance radar at iba pang equipment sa Pilipinas na magiging una sa ilalim ng bagong Official Security Assistance Framework ng Japan. Ang initiative na ito ay nagpapakita ng commitment ng Japan sa pagpapalakas ng security measures at cooperation sa Pilipinas. Gaano kaya kaimportante ang maritime surveillance para sa Pilipinas, lalo na sa gitna ng mga posibleng banta sa rehiyon? Mag-comment din ang opinion mo. Ang surveillance enhancement, ang pagkakaloob ng surveillance radars ay inaasahang magpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas na magmonitor at maprotektahan ang kanyang mga teritorial na interes. Ito ay nagpapakita ng papel ng Japan sa pag-ambag sa security infrastructure ng kanyang mga regional partners. Ang Pilipinas ay inaasahang maging ang unang bansa na makikinabang sa kamakailan lamang na ipinakilala ng Japan na Official Security Assistance o OSA program na nagsimula noong fiscal year 2023. Paano kaya mababago ng paparating na summit ang diplomatic ties sa pagitan ng Japan at Pilipinas? May comment ka ba? Samahan kami para malaman ang mga mahalagang kasunduan na nakaabang.
Ang diplomatic engagements with Japanese Prime Minister Kishida Fumio na pumunta sa Manila para sa isang summit with President Ferdinand Marcos Jr., umaasa na magkakaroon ng ilang mga kasunduan at commitments sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Official Security Assistance Program ng Japan ay nagsimula lamang noong Abril ngayong taon at ang mga like-minded countries na kailangan ng security boost tulad ng Pilipinas ay inaasahang makikinabang dito. Ito ay ang bagong aid policy ng Japan na naglalayong magbigay ng defense equipment sa armed forces ng mga like-minded countries na iba sa dati nang ibinibigay ng Japan sa mga developing countries para sa non-military purposes lang. Sa iyong opinyon, paano makakaapekto ang mas matibay na ugnayan sa Japan sa posisyon ng Pilipinas sa mga regional military activities lalo na sa West Philippine Sea issue with China? Gusto naming malaman ang comment mo. Habang tumutuloy tayo, malalaman natin kung paano maaaring magbago ang geopolitical dynamics sa rehiyon dahil sa alyansang ito. Naniniwala ang Japanese media na ang layunin ng Japan ay palakasin ang ugnayan nila sa Pilipinas para pigilan ang mga maritime military activities ng China. Ang paglipat ng Japan mula sa Official Development Assistance sa OSA framework ay nangangahulugan na ang dating economic diplomacy ng Japan sa Southeast Asia ay nagbago tungo sa security and defense diplomacy. Ang pagtulak na ito ay dahil sa mabilis na pagtaas ng military power ng China, na nagdudulot ng mga alalahanin na ang United States at ang alyansa nito sa Japan ay hindi sapat para hadlangan ang mga expansionist moves ng Beijing. Ano pa ang mga alyansa na sa tingin mo ay dapat na unahin ng Japan para mapalakas ang posisyon nito sa global arena? Samahan ninyo kami para makita kung paano ito magkakatugma sa global security framework. Nagbabalak ang Tokyo na palakasin ang pakikipagtulungan nito sa iba pang mga kaalyado ng Amerika tulad ng Australia, Britain, South Korea at Pilipinas. Nakipagkita rin si Kishida kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasahan na pag-uusapan ng mga lider ang pagbibigay ng go signal sa isang mutual access agreement na magpapadali sa proseso para sa mga puwersa ng self-defense ng Japan at militar ng Pilipinas na magpadala ng mga tropa at kagamitan sa mga bansa ng isa't isa. Gaano kaya kahalaga ang isang mutual access agreement sa pagitan ng Japan at Pilipinas sa pagpapalakas ng military cooperation? Ang mga epekto nito ay malalim. Ang pagkakaroon ng ganitong kasunduan ay magpapadali sa pagpapatupad ng joint training ayon sa Philippines News Agency. Ang mga bilateral na usapan ay isa plus sa maraming larangan ng mutual interest kabilang ang political, security, economic and development cooperation pati na rin ang people-to-people ties. Inaasahan din na pag-uusapan ng dalawang lider ang mga regional at international issues at patunayan ng strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Japan na itinatag noong 2011. Paano mo nakikita ang mga pangako ng Japan sa ekonomiya na makakaapekto sa pag-unlad ng Pilipinas bilang isang upper-middle income country? Ang mga ugnayan sa ekonomiya ay lumalakas, at ang mga resulta nito ay maaaring makabuluhan. Sumama sa amin para sa isang mas malalim na pagsusuri sa mga pangako sa ekonomiya. Ang susunod na meeting ay kasunod ng nauna na ginanap sa Tokyo, Japan noong Pebrero ngayong taon kung saan pinirmahan ang mga terms of reference tungkol sa humanitarian assistance at disaster relief o HR activities ng Japan Self-Defense Forces sa Pilipinas. Bukod sa HR agreement, ang pagbisita ni Marcos sa Japan ay nagresulta sa pagpirma ng mga investment pledges na nagkakahalaga ng mga 13 bilyong United States dollars na inaasahang makakalikha ng mga 24,000 trabaho sa Pilipinas. Dagdag pa rito, nangako si Kishida na magbigay ng 600 bilyong yen o 4.6 bilyong United States dollars na Official Development Assistance o ODA at private sector investment para suportahan ang plano ng Pilipinas na maging isang upper-middle income country by 2025. Ang commitment na ito ay pinagtibay sa ika-49 na Philippine Business Conference and Expo sa Manila noong ika-26 ng Oktubre kung saan muling ipinahayag ni Japanese Ambassador Kazuhiko Koshikawa ang kanyang dedikasyon sa pag-i-invest sa Pilipinas. Isang malaking bahagi ng mga Japanese investments sa bansa ay nakatuon sa mga infrastructure projects kabilang ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project, LRT-1 Cavite Extension, LRT-2 East Extension, at MRT-3 Rehabilitation. Noong 2021, ang Japan ay naging ang ikalawang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas, ikatlong pinakamalaking export market, at ikalawang pinakamalaking source of imports. Bukod pa rito, ang Japan ay naging ang pinakamalaking bilateral source of active ODA na nagpopondo sa iba't ibang mga inisyatibo mula sa infrastructure at capacity building projects hanggang sa education, agriculture and science and technology. Kaya mga ka-IQ, mukhang malaki ang maitutulong sa atin ng Japan, hindi lang sa military needs natin kundi pati sa economy. Mag-comment ka na kung palagay mo ay tama lang ang desisyon natin na makipag-deal sa Japan. Yun lang mga ka-IQ for today, sana ay nag-subscribe at nag-comment ka na.